Ang lapad ng transformer, halos nasa 8 kasi 8 yung tangkal ko eh. Tapos ang tangkad. Multahin nito ay naka 3 tires, 3 step, 132, 86, 44, 0, 44, 86, 132. Welcome to my vlog. Yun o, kakatila lang ng ulan. Pwede na, kanina maingay eh. Yun, for today's video, tayo ritong power amplifier category 5.0. Yun o, madalang na tayo makatanggap ng mga ganitong unit eh. Lalo yung mga live eh, madalang lang. Siguro matagal masira yung live. Di katulad sa mga CE series eh, mas marami tayong natatanggap nun eh. Yun, una sa lahat, shoutout pala sa may-ari nito na nagdala dito sa may unit ko. Kahit na medyo malayo-layo pa sila, eh pilit na dinala rito sa may shop ko para ipagkatiwala yung unit niya na ito. Dalawa ito, yung isa LX20. Yung LX20 nagawan ko na ng vlog. Ito medyo natagalan natin silipin kasi medyo sabi ko sa kanya eh kailangan ng oras. Ang issue pala nito guys, sabi ng may-ari medyo humina daw. Sabi ko category 5 eh, lakas-lakas nito eh, parang naiba daw yung tunog niya kaysa sa dati. Baling gagawin dito, usapan namin magiging recondition siya, i-recondition, ibabalik sa dati niyang tunog. Ayun, shoutout sir. Bago natin i-repair to, kami muna i-review muna natin para meron tayong pang content for today's video. Yan, ito yung category 5.0. Ibang-iba yung mukha niya talaga sa mga typical na mga CE series. Dito yung kanya, dito yung panel niya sa ditong side na to. Para yun sa may mga indication or indicator niya. Yan, tapos ito grill. Dito yung switch niya. Disclaimer guys, para lang ito sa mga hindi pa nakakita ng mga ganitong unit or wala pa sa mga gusto makakita pa lang, eh para ito sa inyo. Sa mga meron na at mga nakakita nito eh basic na sa kanila ito. Ito yung front panel niya. Wala man lang karte-arte. Ganyan lang siya, simpleng-simple lang. Yung specs nito, ilalagay ko sa may description kung ilan yung specs niya. Tanggal ko na yung takip. Ayun o. Ito yung laman loob niya. Iyon o. Ang lapad ng transformer. Halos nasa 8. Kasi 8 yung tangkal ko eh. Tapos, ang tangkad. Ayun o. I-zoom in ko. Tapos, sige, total, dito na tayo sa may transformer. Dito na tayo magsisimula. Multahin nito ay naka 3 tires, 3 step, 132, 86, 44, 0, 44, 86, 132. Yan sa may secondary nya. Tapos, and the rest is pala naman yan eh, pang accessories lang naman yan. O yan, basahin nyo na lang. And then yung primary, matic 240, 230 above. O yan. Medyo marumi na, halikabok. Linisin natin para mas makita maigi. O yan o. Bahala na kayo magbasa dyan. Basta yung mga maliliit na voltahe, mababang voltahe, para sa accessories yan. Relay, soft starts, o relay or input buffer. Yan. Tapos madako tayo sa may capacitor niya. Ang capacitor niya, ayan o, 63 volts lang o. 63 volts na 22,000 microfarad. Tapos ilang piraso to? 2, 4, 6, 8, 10, 12 piraso. Yung brand, mas makita natin, RQ yung code nya. 12 piraso na naka dalawang hilira. Hindi siya yung 12 na katulad sa mga ibang amplifier na sa mga CE series na yung apat na tatlong linya. Ito naman, dalawang linya lang na 6 na piraso. Taga 6 na piraso. Ayan. Ako 63 volts lang no. Series parallel. Tapos board nya, ito lang. Mixi lang talaga tong mixi lang tong yung category 5 na to.
Tapos ang kapal ng, grabe, transformer nito, nakakatakot. 138, halos kadikit ng kwanto. Yung CE38 na ginawa ko nung nakaraan, yung 38 naman yung supply nun. Ito 132 lang. Tapos ito mainboard. Ang OPT na ginamit or power transistor is NGW na 03 NGW 0302. Tapos yung negative kabilang side niyan is 0281. Ayan, NGW. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 12 lang. Ay, hindi pala. Ito, stepper na ito eh. Stepper na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 pairs na NGW. Tapos ito, stepper na ito eh. Hindi na ito kasama. Tapos dito dito sa may drive nyo, drive oh. Ito drive to eh. Binura. Binura niya. Yan, kaskas. Same din sa may kabila, kaskas oh. Yan. Respect na lang natin sila kasi pan yan eh. Sekreto nila or design nila yan eh. Then kahit dito kaskas din. Nandito sa board. Nakalagay. Pero may nakalagay sa may board na 4793 oh. Pero tingin ko hindi 4793 nakalagay diyan. Pan lang yan. Bitag. Tapos dito parang MGA lang din siguro yan. Tingnan natin. Bahala na. Tapos itong side na to is back panel ng mga input nya. Ano ba meron dyan? Alang ikoting ko lang ayan, ito yung back panel. Same lang din naman to yung back panel ito, halos kon lang. Iba lang yung forma or pagka-setup ng mga butas, pero yung mga switch is parehas lang sa CE series na mga power amplifier. Ayan. XLR, male and then female sa input. Tapos sa output speaker is speak on, wala siyang binding post. Tapos meron siyang 4 na pan. Ito, dalawa nito, mas dalawa dito sa may likod. Yan yung panyo. Simple lang yung board ng panyo sa indicator nya. Grabe naman tong transformer nito. Dito ako hindi ako maka-get over dito. Kapal na matangkad. Yan bigat eh. Tapos yung diode, dami oh. Ilang pirasong kwan yan? Diode yan no? 3, 6, 6 na piraso. Ayun na guys, design nito kwan, naka 3 tires na pala ito. Naka 3 tires na siya. Hindi ko lang alam kung design nito katulad sa ginawa ko nung nakaraan na yung CE38, kung naka collector out. Baka hindi siguro. Hindi ko pa masilip siya eh. Yun lang guys. Naway nakapagbahagi ako ng kaalaman tungkol dito. Kaalaman ba talaga? CE5 or category 5 na gawa ng Live Power Max amplifier. Ayun, abangan nyo na lang sa mga susunod na video ko rito. Pag na-recondition ko na ito, soundcheck natin. Basta abang-abang na lang. Ayun, bago tayo magtapos, siyempre magpo-promote muna tayo ng shop natin sa mga gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City. Pwede walk-in, pwede through deliver. Number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook na YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.